nakaka-creepy. Handa na ba kayong pasukin ang mundo ng hindi maipaliwanag sa gitna ng Makati? Sa Caffeine Haven, isang coffee shop na kilala sa katahimikan, may mga kaganapang magpapakilabot sa inyong mga balahibo. Maghanda sa isang gabi na puno ng misteryo at lagim, kung saan ang mga kaldero at kawali ay gumagalaw mag-isa at ang mga orasan ay sabay-sabay na tumitigil. Huwag palampasin ang kwentong ito na magtatanong sa inyo, hanggang saan ang kaya ninyong tiisin sa misteryo sa Caffeine Haven? Sa gitna ng ingay at gulo ng Makati, isang oasis ng katahimikan ang Caffeine Haven. Ang coffee shop na ito na may mga larawan ng old school na Maynila at sariwang bulaklak sa bawat mesa ay isang paboritong tambayan para sa mga naghahanap ng pahinga. Si Alexa, na tila dala-dala ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat, ay pumasok sa lugar na ito. Sa isang sulok, kung saan siya makakapag-isa, siya ay naupo, umorder ng kanyang go-to na kape at binuksan ang kanyang laptop. Subalit, hindi maalis sa kanyang isipan ang nakakapangilabot na pangyayari noong nakaraang Halloween. Sinubukan niyang mag-focus sa trabaho, ngunit hindi niya mapigilang mag-alala at magmasid sa bintana na parang may inaabangan. Habang tumatakbo ang oras at ang hating gabi ay dumating, napansin ni Alexa na kakaunti na lang ang tao sa Caffeine Haven. Ang mga ilaw ay nagsimulang mag-flicker at ang simoy ng hangin ay naging mas malamig. Ano kaya ang misteryo na naghihintay sa kanyang pag-uwi? Sa kanyang tahimik na kondo, ang mga kaldero at kawali ay kumakalansing na parang may sariling buhay. Tila may kakaibang enerhiya na gumagambala sa kanyang tahanan. Bigla na lang tumigil ang mga orasan sa pagtakbo at ang security system ay nag-alarm na parang may nangyaring hindi inaasahan. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang phone para i-check ang live feed ng CCTV pero static lang ang lumabas sa screen niya. Nang marinig ang malakas na katok, dahan-dahang lumapit si Alexa sa pinto at sumilip sa peephole. Walang tao pero tuloy-tuloy pa rin ang katok. Ano ang misteryo sa likod ng pinto? Nang buksan niya ito, dalawang bata sa lumang estilo ng Halloween costumes ang bumungad sa kanya na may mga maskarang papel at mga matang walang buhay. Ang kanilang mga boses, parang echo mula sa malayo, ay nagdala ng kilabot sa kanyang katawan. Ano ang lihim na dala ng dalawang batang ito at bakit tila hindi sila nabibilang sa mundong ito? Ang bawat katok sa pinto ay nagdadala ng bagong takot at ang gabi ay unti-unting nagiging isang bangungot na hindi matapos-tapos. Matapos ang kakaibang karanasan, hindi na nakatulog si Alexa. Balot ng kumot ang kanyang katawan, nakaupo siya sa sofa. Matatalas ang mga mata sa bawat kilos ng anino sa paligid. Ang gabi ay tila naging mas mahaba sa kanyang paghihintay sa liwanag ng umaga. Pagdating ng umaga, may kumatok sa pinto ni Alexa. Si Inspector Jaime na may bit-bit na folder ng mga dokumento ay formal na bumati at nagpakilalang mag-iimbestiga sa mga naganap na krimen sa kanilang lugar. Magandang umaga, Alexa. Ako si Inspector Jaime. May ilang bagay tayong kailangang pag-usapan, inya ng may kabang tono. Habang nagkakape sila, ipinakita ni Alexa ang footage mula sa kanyang security camera. Kitang-kita sa video ang mga bata na naglalakad palayo mula sa pinto, ngunit ang kanilang mga anino ay hugis mannequin. Ano to? Hindi ito normal, sabi ni Inspector Jaime, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Nang magtungo sila sa labas ng bahay, napansin nila ang mga mannequin na nakasuot ng damit at nakakalat sa paligid, na para bang may nag-iwan ng isang malaking prank. Parang may malaking misteryo tayong kailangang lutasin, bulong ni Alexa na may halong takot at pagtataka. Sa loob ng opisina ni Inspector Jaime, pinag-usapan nila ang mga kakaibang pangyayari. Ibinahagi ni Inspector Jaime ang isang pamahiin na narinig niya mula sa kanyang lola tungkol sa mga espiritong
nagpapanggap ng mga bata tuwing Halloween. Sabi ng lola ko may mga espiritu talaga na malakas ang kapangyarihan tuwing undas, paliwanag niya. Nagkasundo sina Alexa at Inspector Jaime na itago ang insidenteng ito at hindi na magsalita patungkol dito. Nagpalitan sila ng seryosong tingin na may pangako na protektahan ang isa't isa at ang kanilang komunidad mula sa hindi maipaliwanag na panganib. Walang dapat makaalam nito, Alexa, para sa kaligtasan nating lahat, sabi ni Inspector Jaime na may diin sa bawat salita. Bago umalis si Inspector Jaime, binigyan niya si Alexa ng isang lumang anting-anting na may simbolong proteksyon na sinabi niyang maaring makatulong sa kanya. Ingatan mo ito, Alexa. Maaring ito na ang magligtas sa iyo sa susunod na Halloween. Paalala niya habang iniabot ang anting-anting. Ang gabing yon ay nagiwan ng isang malalim na marka sa puso at isipan ni Alexa. Ano nga ba ang mga susunod na mangyayari? Ang misteryo ay lalo pang lumalim at ang takot ay patuloy na bumabalot sa kanyang pagkatao. Sa sumunod na taon, hindi na nagdalawang isip pa si Alexa. Nagdesisyon siyang magbakasyon tuwing Halloween para makalayo sa mga masasamang alaala ng nakaraang taon. Mabilis niyang inayos ang kanyang mga gamit. Isinilid ang mga ito sa maleta at nagtungo sa terminal ng bus. Habang nasa biyahe, hindi niya maiwasang magmuni-muni. Hinugot niya ang kanyang telepono at binuksan ang mga larawan ng Caffeine Haven, ang coffee shop na naging saksi sa kanyang pag-iisa noong nakaraang Halloween. Sa pag-zoom in sa isang larawan, napansin niya ang isang anino sa likod ng bintana. Isa itong detalyeng hindi niya napansin dati. Isang malamig na kilabot ang dumaloy sa kanyang katawan at napatanong siya sa sarili, ano kaya yun? Ang bawat Halloween na dumadaan, parang isang malaking puzzle si Alexa na hindi mabuo-buo. Naging routine na niya ang maghanap ng mga lugar kung saan siya maaaring magpalipas ng gabi. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya maalis sa isipan ang takot na baka maulit ang mga pangyayari. Sa opisina, kapag siya na lang mag-isa, may mga pagkakataong may napapansin siyang mga bagay na kumikilos kahit walang ibang tao. Ang mga anino sa paligid parang buhay na nagbabago ng hugis at nagdudulot ng kakaibang takot sa kanyang puso. Ang mga kumikilos na mannequin at ang kakaibang mga bata ay naging isang misteryong bumabagabag sa kanyang isipan. Ang dating payapa at pamilyar na mundo ni Alexa tuwing sasapit ang gabi ng Halloween, ngayon ay puno na ng takot at pag-aalinlangan. At sa bawat pagpatak ng oras tuwing gabi ng mga kaluluwa, hindi niya mapigilan ang tanong na bumabalot sa kanyang isipan, hanggang kailan kaya ako magiging ligtas mula sa kababalaghan na ito? Sa huli, ang mga kababalaghan sa Caffeine Haven ay nagturo kay Alexa na may mga misteryong mas mabuting hindi na lang halongkatin. Mga ka-creepy, salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa walang tigil na kilabot at misteryo sa bawat upload. Excited na akong makasama kayo ulit sa susunod na kwento. At tandaan, baka sa susunod na katok, hindi na bata ang nasa inyong pintuan. Mag-ingat at hanggang sa muli, mga ka-creepy.